So, ayun, isang pinagpalang araw sa ating lahat. Ngayong araw is January 7, 2024. So, ayun, may isang linggo na palang nagdaan nung simula nung nabago itong taon na to at pumasok yung 2024. And panalangin ko naway sa taon na to is dumami yung mga or lumawak pa yung relasyon natin kay God and dumami yung mga nanampalataya sa Kanya. So, ngayong araw is dadako tayo sa panibagong topic or bagong Bible verse ng ating devotion. Ang Bible verse natin sa araw na to is Esther chapter 4 verse 15 to 16. Ano nga ba yung sabi dito? Sabi dito, Then Esther sent this reply to Mordecai, Go gather together all the Jews who are in Susa, and fast for me. Do not eat or drink for 3 days night or day. I and my attendants will pass as you do. When this done, I will go to the king, even though it is against the law, and I perish. So, ayun daw yung parang si Esther daw, sinend daw yung, kaya nag-message daw siya kay Mordecai na parang magagather sila para ang sama-sama para mag-fasting na parang hindi daw sila kakain, hindi daw sila iinom ng for 3 days or a day. Tapos parang magpapas daw sila dahil parang kahit malaman daw to ng king, kahit magpunta sila sa king, yung magpapasing daw sila kahit against daw to sa law. Diba? Napaka ano rin na parang iba yung pananampalataya natin kay God na kumbaga makapag-fasting lang para sa Kanya or sa may pagpipray natin sa Kanya. So yun, para lumawak ang ating talakayan, dadako tayo ngayon sa ating teaching. Ang una sasabi sa ating teaching is fasting is necessary when we have crucial decision. Ay, di ba? Parang ang necessary ng fasting pag may mga mahirap tayong decision, kagaya nung sa kanila, di ba? Yung sa Bible verse natin na kahit against daw sa law, magpa-fasting sila. Parang kumbaga sa atin, kahit napaka may matatapakang araw o gagawin natin, kailangan pa natin mag-fasting para sa ikalulugod natin at sa Diyos. Sa pangalawa, fasting is necessary when we need God intervention. Ang necessary nung fasting, kasi kahit unnecessary yan papasok si God dyan para guide tayo, para ayun tayo dyan. Tapos sa number 3, fasting is necessary when we are desperate situation. Necessary yung mga yung fasting yan pag meron tayong mga decision na hindi naman tayo sure. Kumbaga may pag-decide tayo ng desperado tayo, napaka necessary yan. Pero through God guide or through the grace of God, magagawa natin yan kasi gusto natin yan. Para sa ating application, ang una is soak yourself in God present before making crucial decision. Kumbaga yung sarili natin, hilingin muna natin kay God dyan. Hilingin muna tayo ng parang gabay, idalangin natin kay God dyan bago tayo gumawa ng fasting or mga crucial decision sa buhay natin. Kasi planado ni God yan hindi yan tayo pabayaan, lalo na kung hihiling tayo ng mga ilulong natin yung sarili natin sa Kanya. So ayun, para sa number 2, secure victory in God's court when in desperate situation. Yun, isecure daw natin yung pagkapanalo or yung pagkatagumpay kapag nasa lugar tayo ng Panginoon or may guidance na tayo ni God. Lalo na pa kahit mga desperate decision yan, pag ginusto ng Diyos at hiniling natin to sa Diyos, masecure natin yung victory na yan. Hindi tayo pababayaan ng Diyos, hindi tayo talo natin yung mga pagsubok na yan. So yun sa number 3, seek the help of fellow believers and fast together. Ayun, kumbaga pulong-pulong tayo, sama-sama tayo mga believers ng God, tapos sama-sama tayo mag-fasting. Diba nga,
kapag isa lang yung nag-fasting na malakas na yan. Pero pag yung isa or isa or one more, nagsama-sama yan, kalulugod tayo ng Panginoon, lalakas ng sobra-sobra yung presensya na mayroon tayo. Kaya magsama-sama tayo mga nananampalataya kay God. Sa ating discussion, how should you face a desperate situation? Paano ba natin pinakarap yung mga desperadong decision o yung mga desperate situation? Kumbaga, harapin natin to na may kasama si God. Hingin natin yung guidance niya. Idulong natin itong decision na to kung tama ba to, kung may mga hindi kaganda-gandang or hindi man ayon sa atin yung magiging resulta, baka siguro pagsubok lang to. Kaya hilingin natin to kasi pag hiniling natin to sa kanya, grabe yung balik sa atin nito. Talagang bibigyan niya talaga tayo ng guidance. So, sa inyo naman kasagutan, please comment sa comment section para nababasa ko din and natutunan yung mga kababasa. Kumbaga, makapag-share tayo. Sa ating prayer, Sovereign God, you are in control. You know everything. You know my thoughts and my content of my heart. You know my struggle, and you are willing to extend your grace upon me. Right now, I ask for your intervention. Help me in my crucial decision. Give me victory over my desperate situation. For your glory and honor, in Jesus' name, Amen. So, ayun, natapos na tayo sa ating devotion sa araw na to. Naway may natutunan tayo sa panonood and nakapag-share ako sa inyo ng mga Word of God para naway umapaw yung mga pananampalataya natin at inyong relasyon natin sa Kanya. So, ayun, salamat sa panonood. God bless to all.